Dahil kanin is life, para kay Juan, walang kainan na kumpleto kung walang kanin sa tabi ng ulam. Abay, sagot ko na yan. Ituturo ko sa inyo kung paano maghanda ng putahing manok na 2-in-1. May sabaw na manok na may kanin sa loob. 3-in-1. Ayan, may sabaw ka na, may ulam ka na, meron ka pang kanin. Ipapalaman ng half-cooked rice sa loob ng manok, saka sisiksikan ng dahon ng tanglad, pampaalis ng lansa. Sabi ng manok, ano magbalak mong gawin sa akin? Nagkawasak-wasak ng manok. Mulay na yung legs. Sigbudbura natin ng para may lasa-lasa yung kanya Pero kulong-kulo na yung tubig eh. Tara! Spring chicken! Para madaling maluto. Uy, maluto kang rice, huwag kang lalabas ha. Lubog natin siya. Katamtamang apoy lang mga ka-wonder para mas maluto ang manok at kanin nito sa loob. Gawin niyo sa mga bahay niyo, masarap po talaga siya. Tikiman na! Sarap. Sarap, ma'am. Okay. Marami sa atin ang kumakain talaga ng manok on a regular basis. Wala naman siya talagang limitation. Kung hindi maluluto ng maayos ang manok, pwede magkaroon tayo ng salmonella. So, mayroong pagtatae, pagsusuka, at kahit yung pagsakit ng tiyan kapag hindi maayos ang pagluto sa manok. Nasa dugo na ni Juan ang pagkain ng manok. Sa dami ng paraan ng pagluluto nito, tiyak na di pagsasawaan. At tunayan, may mga luto pa sa manok na nakatala na rin sa mga pahina ng ating kasaysayan. Biyahe naman tayo ng Cebu para magluto at tumikim ng bisnok. Mula sa pinagsamang salita na Bisaya at manok, singtanda na raw ng ating kasaysayan ang putahing ito. Sa aklat ng manlalakbay na si Antonio Pigafetta, ikinuwento niya kung paano sila dumating kasama ng grupo ni Ferdinand Magellan sa ating pulutong ng mga isla noong Marso 1521. Magiliw silang sinalubong ng mga katutubo at pinakain pa ng manok. Pinaniniwalaang ang putahe na yon walang iba kundi ang bisnok. Dahil culinary pride ng Cebu ang bisnok, bilang pagpapahalaga at pagpapanatili sa kanilang kultura at tradisyon, ipinagdiriwang din ng mga Cebuano ang Bisnok Festival tuwing Oktubre. Kasama sa nagpapatuloy sa tradisyonal na pagluluto ng manok, ang 76 na taong karinderya sa Cebu na Empiang's Inasal Manok Bisaya. Ang Impiang Sinasal Manok Bisaya, nagsugod siya sukad sa 1949. Gikan pa sa lola sa akong mama nga si Olympia Katingan. Pagmamalaki ni Irish, kada araw, 1 hanggang 300 native na manok ang kanilang naibebenta. Gikan sa una hangtod karon wala jud na usab ang among mga lamas nga among gigamit para sa among inasal manok. So nagpabilin ang iyahang lami. Kay mao ni among mga manok nga kinumpra gikan dito sa tabuan, mga gatos ni kapin. Og amo ni siyang dadon dito paingon sa amo ang ihawan. Pagka-delivered, diretso katay, isa katitimplahan ng mga pampalasat, tutuhugin, at isasalang sa ulingan gaya lang din sa ordinaryong paglaletsyo ng manok. Tumasagisag ito ng kanilang pagiging malikhain, pagiging payak sa pamumuhay, at yung pagiging praktikal sapagkat ang ginagawa nilang bisnok, ito yung mga alaga nilang manok, no? Dahil maano-mano ang pag-iihaw sa manok, 15 minutos lang. Ready to serve na ang Bisayang manok. Pero ang talagang nagpapasarap sa bisnok, ang kanilang special sauce. So akong magisal kog lamas, ahos ug bombay, kay para mahumot jud. Okay, next na itong igisal ang sibuyas dahon. Okay, mo ni atong secret ingredient nga atong ginabutang sa ato ang sauce kay para lahi jud iyang lasa.
saka ipaliligo sa inihaw na manok. Sekreto nila Irish, kaya mabilis nilang napalalambot ang native chicken, ay dahil mga batang manok daw ang kanilang iniihaw. Tuyo lang namong arimi mo kaon kay amo ning gibalik-balikan since before lami gid nga klase sa manok Bisaya. Lami po gyapon. Oo. Mao ra man gyapon. Mabibili ang isang buong bisnok sa halagang 220 hanggang 280 pesos.